Kakapasok lang. Nabuking na, Attorney Vic, nilabas na ang ebidensya ng papeles na blanco sa BICAM. Grabihan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Agila ng Bayan. Ayan, syempre subscribe kayo kay Agila ng Bayan. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Agila ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po 2 weeks ago lamang. Ayun. Paano ka nagkaroon ng 6... Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala syempre magbigay ng credits dito kay Attorney Vic. Panonoorin natin ito, yung mga papeles, ebidensya na blanco sa BICAM. Ito ay pinakita niya. Nako, ito na, pagpatuloy natin. 0.32 trillion pesos na figure bilang ating budget, panay blanco. Oh. Pipilitin ko pong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng pamamaraan na kaya ko, ha? Yung budget ko kasi maraming natatakot dito. Parang ito, ang sarap lang makinig. Parang gusto ko lang panoorin si Attorney Vic. Di ba? Nila, napakahirap, napakasalimuot. Hindi po. Ginagago na po tayo, mga Pilipino. Tayo po'y patuloy na binubudol. Ang budget po for 2024 ay 6.32 trillion pesos. Paano sila nagkaroon o how did they arrive at 6.32 trillion pesos budget and figure? Ang dami dito na nakita ni Congressman Sid Ungab na mga blanco. Base sa kanyang initial na pagsasaliksik, 11 item lamang po yung blanco. Pero marami pa. Ito pa lamang ang kanyang ibinibigay at Ibig sabihin, 11 yung nakita niyang blanco, pero marami pang blanco. Grabe, ha? Ano? Sobra naman yung blanco na yan. Ano ba naman yan? Ano yung diskarte? Kita sapagkat ang budget po natin ay around 222 pages yata, more or less. So balik po tayo sa budget. Bakit po mahalagang nakikita nyo itong in-expose ni Pangulong Duterte? Sapagkat ito na po ang budget ng Pilipinas. Blanco. Tapos ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay 6.32 trillion pesos. Paano Ayan ba yung budget ng Pilipinas? Pagkalaki-laki, no? Umaabot ng trilyon. Tapos bigla na lang tayo makakarinig dun sa isang interview na tayo ganito. Wala nang pondo. No? Kapag nagkaroon ng mga... Pero dito, no, sa mga ebidensyang lumalabas na talagang marami tayong pera. Oh. Kaso nga lang, di natin alam kung saan Poncio Pilato napupunta. Sa laki ng perang yan, hindi naman nararamdaman ng mga taong bayan. Yang perang sinasabi na yan. Siya napunta sa 6.32 trillion pesos kung napakaraming blanco. Halimbawa, mga kababayan, habang kayo po'y naghahaponan, samahan ko kayo. Pasimplihin natin itong diskusyon sa budget. Tanungin po ninyo ang inyong anak, kung meron po kayong anak na elementary, ha? Tanungin po ninyo siya. 1 plus 1, sasagutin po kayo nun. Sigurado yan, tiyak yan, 2. Dahil 1 plus 1 ay talagang 2. Pahirapin po natin para masubukan ninyo yung galing ng anak ninyo sa math. Tanong nyo po sa anak nyo, 2 plus 2, sasagutin po kayo. Pihado yan, nakakatiyak din po 22. ako. 4. Tama na naman. Gawin natin mas mahirap. Tanungin po ninyo yung anak nyo. 3 plus blank. Yan po ang tanong nyo sa anak nyo. Pagalitan ninyo pag hindi niya kayo sumagot. Oo nga, 3 plus blank. Siyempre, hindi mo alam kung ano isasagot mo. Hindi naman pwedeng 3. Diba? Kasi blanco eh. Diba? Hindi mo alam kung paano mo isosolve yun. Oh. So parang ang sinasabi ditong ni Attorney Vic, yung blanco na yan, hindi mo masasagot yun. So hindi mo dapat pirmahan yun kung sakasakali, diba? Hindi mo pwedeng punan yun kapag blanco. Kailangan muna makita mo muna para masuma mo maigi. Parang ganun yun, di ba? 3 plus blank equals ilan? Blank. Yun ang naging resulta nitong pangbubudol ng BICAM. Tanungin po ninyo, mga kababayan, ganito po kasimple ang aking pagpapaliwanag dito sa mga blankong ito. 3 plus blank, ito po ang ginawa.
ng Bongbong Marcos administration. Ito po ang ginawa ng mga mambabatas. 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Grabe yung sagot, no? Gagagaling, ganun po kagagaling at henyo sa mathematics ang ating mga mambabatas. Mantakin mo, no? 3 plus blank. Diba? Ang sagot, parang bahala na tayo sa sagot natin. Diba? Simpleng tanong lang yon, 3 plus blank. So, ang laki ng nadagdag. Diba yung tipo kasing blanco na yan, kahit ano pwede mong ilagay dyan. Diba? Kahit ano. Kahit anong presyo pwede mong ilagay, kahit magkano. Kapag nandiyadyaan na, kapag napirmahan na yan. Diba? Yung blanco nalalagyan nila ng final amount. Pero, mas magaling ang ating Pangulo dahil sa kabilat ng blankong ito, napirmahan niya, pinirmahan niya, alam niyang kulang 6.32 trillion pesos ang ating budget ngayong 2025. Ang laki, no? Ang laki ng budget natin. Grabe, trillion. Pero parang wala pa rin nangyayari, no? Parang wala pa rin tayong makikitang pagbabago. Okay lang sana eh, hindi na natin kukwestiyonin yung mga ganyan eh. Kung meron tayong nakikitang pagbabago, kung meron talagang pinupuntahan niyang mga naririnig natin, kaso wala namang napupuntahan, baliwala lang din. Kaya talagang mako-question at mako-question mo, lalo't lalo na kung ganyan kalalaki yung mga pinapakita, di ba? Kay Jocelyn Grefalda, mabulok sana sa kulungan lahat ng mandarambong. Jocelyn, hindi na natin bubulukin. Bilang senador ninyo, ibabalik ko ang death penalty. Huwag na natin silang bulukin sa selda. Alam mo, tama yan eh. No, mas maganda talaga bumalik yung death penalty. No? Unang-una syempre, 'di ba? Kaya umaabuso yung mga kriminal, 'di ba? Umaabuso kasi syempre makukulong lang 'yan. Halimbawa, may nanggahasa tapos pinatay, 'di ba? Parang okay lang sa kanila. Kumbaga magiging palamunin pa sila ng gobyerno, 'di ba, sa kulungan, 'di ba? So, mas maganda na rin yan mabalik yung death penalty. 'Di ba? Pabor ako diyan. Ngayon, mas maganda rin yung death penalty dun sa mga corrupt. 'Di ba? Kasi hindi naman biro-biro yung mga ginagawa nila eh. Syempre pera ng taong bayan yan eh. Yung nalulustay na ganyan, nadidinig natin. No, hindi naman natin pinipinpoint kung sino yung gumagawa, hindi ako nagsasalita. Depende na lang sa nire-reaksyon na natin kung sila magbabanggit. 'Di ba? So syempre, dapat talaga yan eh. Kasi kung wala talagang ganyan, malaya sila dyan, wala silang takot. Pero sa panahon kasi ngayon, no, hindi nila gagawin yan. Hindi nila isusulong yung death penalty na yan. Kasi alam nyo kung bakit? Ang daming natatakot dyan. Syempre, kung makagawa sila ng hindi maganda, alam nila kung saan sila pupunta dun sa death penalty. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ikaw corruptables. 'Di ba? Kaya isa sila sa mga kokontra diyan. No, hindi para paboran nila 'yan. Pero pag nagkaroon tayo ng leader, no, na talagang may malasakit sa bansa natin, talagang ayaw niya ng kriminalidad dito sa bansa natin, ayaw niya ng mga ganyang mga corrupt, ayaw niya ng mga ganito, tapos magsusulong siya ng death penalty sa mga taong gagawa ng ganyan, sigurado magtitinuan niyang mga yan. Diba? Ang tanong, kailan tayo makakakita ng ganong klase? No? Ito na yung sagot. Nakikita ko yan sa mga Duterte. Diba? Sila lang yung may sila lang yung may kapasidad, no? Parang gano'n na talagang may malasakit sa tao. 'Di ba? At saka alam naman natin ang mga Duterte ay galit sa korap. 'Di ba? Galit sa korap 'yan. Pero kung bukod sa mga Duterte, kung sa iba, hindi nila isusulong 'yan. 'Di ba? Ang importante kasi sa kanila yung mapalakas nila yung mga nandiyan, mga nasa loob. Kung sila magsuportahan diyan. 'Di ba? Ating ibalik ang death penalty sa lahat ng mga mandarambong sa gobyerno. Si Ellen,
Tama po kayo, Ellen. Ipa-impeach na yung BBM na yan. Sobra na. Balikan po natin yung impeachment. Meron pong mga kumikilos na impeach. Sara, asan kayo ngayon? Pinakitaan kayo ng ebidensya, blanco, blank check ang ibinigay ng mambabatas kay Bongbong Marcos pagdating sa 2025 budget. Ito, kumbaga gusto nilang ipa-impeach si VP Sara, no? Ang dami nilang kinakaso kay VP Sara na si VP Sara ang nandadambong, si VP Sara ang korap. Pero ayan yung ebidensya nilalabas malinaw pa sa sikat ng araw. At may mga nagpatunay na talagang may blanco pero hindi pinaniniwalaan ng mga nasa pwesto. 'Di ba? Sinasabi nilang fake news 'yan. Eh yan ba sila Attorney Vic gagawa ng usap 'yan para sa eleksyon? May nagsasabi nga na dahil sa politika lang 'yan. Politika lang 'yan kaya gumagawa sila ng ganyan. So Mariosep, hindi naman siguro para magpabango ng pangalan niyan sila Attorney Vic, si FPRRD, hindi para pabanguhin nila yung pangalan nila. 'Di ba? Dahil nakikita nila talaga na may ganyang problema at saka talaga bukod sa sinasabi nila at pinapakita, meron talagang mga tao na nagpapatunay na merong blanco. Ang dapat yung pagralihan. Dito kayo dapat sumisigaw ng impeach. Ito ang dapat i-impeach. Ito ang ka-impeach. Yung mga nagrally kahapon at yung magrarally sa darating na araw daw dyan sa simbahan dyan sa EDSA. Asan kayo ngayon? Tahimik kayo. Ito tahasang pambubudol. Gusto kasi nilang ipa-impeach si VP Sara dahil alam nila na si VP Sara ay malaking tinik sa lalamunan. Kapag si VP Sara ay naupo sa susunod na eleksyon, 'di ba? Kapag nanalo siya bilang presidente, alam ng mga corruptables kung ano ang magiging kapalaran nila. Yun ang kinakatakot nila, kaya pilit nilang isinusulong yan. Ginagawa nila lahat para si VP Sara ay matanggal sa posisyon at hindi na makatakbong presidente. Dapat ang sinisigaw ninyo, impeach Bongbong, sapagkat ito ay culpable violation of the Constitution. Meaning, alam niyang illegal yung kanyang pinirmahan, pero pinirmahan pa rin niya. Ito ngayon dapat ang sinisigaw ninyo. Ay, naku. Dun talaga nasilip, no? Yung, syempre, pinirmahan pa rin. Na alam naman na ganyan na may blanco talaga. No? Kasi dapat talaga pinag-aaralan mo yan. Hindi pa pwedeng bara-barang pirma yan eh. Kasi malaking pera yan, malaking pondo yan. Magiging ka-question sa iyan kung ikaw may butas na masisilip sa'yo dyan. Hindi naman pa pwedeng, pirma lang ako, pirma. Pagod kasi ako eh. Nag-gym ako kahapon. Kaya pagod ako, pinirmahan ko lang, hindi ko napansin, may blanco pala. Diba? Kailangan, kahit nga sino, kahit simpleng tao lang eh, diba? Kahit simpleng tao lang, kapag may papipirmahan, is kailangan basahin mo muna. Ang puso ninyo talaga ay para sa mamamayang Pilipino. Pinakita na ni Pangulong Duterte yung pinakamatibay na ebidensya na araw-araw binubudol tayo ng Marcos administration. Ito ang labanan ninyo. Hindi yung political persecution na tinutulak ninyo. Ulitin ko, yung mga gagawa po ng kilos protesta na i-impeach daw si Inday Sara Duterte, ito po ang labanan ninyo. Blanco po yung ating budget, bilyong-bilyong piso ang allocation, blanco. Tanong po ninyo, yung mga magrarally, kahit tanungin ko kayo ngayon, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus blank, ilan? Baka pareho na lang din po kayo ng member ng Vice-Cam. Di ba may problemang ganyan pero hindi nila pinapansin? Di ba? Kung hindi mag-e-eleksyon tapos may lumabas na ganyan, hindi pa rin nila papansinin yan. Si Sara Duterte, baka ibintang pa nga nila kay Sara Duterte yan. I-invento na lang kayo doon sa katanungang 4 plus blank, kayo na hong bahala maglagay kung magkakanong gusto ninyo. Ganyan po kasalaula ang budget process na pinagdaan. Parang name your price no? Parang cheque-cheque lang. Mga tiwaling mambabatas noong nakaraang taon na nagresulta sa 6.32 trillion pesos yan constitutional budget natin ngayong 2025. Kay Goto, grabe, talamak, korupsyon ngayon, tapos ang iba dyan. Grabe talaga. Bulag-bulagan na lang pag tinatapalan ng pera. Marami pong ganyan. Kaya Goto, ang sinasabi ko nga, doon sa mga mag-ararali di umano, dyan sa EDSA Shrine, sa mga darating na araw, ito ang isigaw ninyo.
Ito ang kundanahin ninyo. Bilyong-bilyong piso ng pera nating mga Pilipino ninanakaw lamang. Naggagawa sila ng isang blankong Vice-Cam committee report na nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Ito labanan ninyo, hindi yung political persecution, hindi yung inaaway ninyo si Pangulong Duterte. Ito na nga, inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ang labanan ninyo. Dito tayo magsama-sama. Kay Gabriel Dubois. Sa panahon kasi ngayon, ang parang 'di ba? Parang ang hirap talaga eh. Kahit sabihin nating nakikita na natin yung mali, ayan sinasampal na sa atin yung ebidensya. Sa panahon kasi ngayon, talagang gumagawa sila na parang makalusot lang sila sa mga ganyan. 'Di ba? Ngayon, mas maganda diyan, para fair ang laban, mas maganda ipaliwanag nila yung lumalabas na yan. Kaso nga lang, ang nagiging paliwanag nila diyan, alam mo kung ano? 'Di ba? Ang paliwanag nila is wala, fake news 'yan, sinungaling 'yan. Kaya nga sinasabi ko kanina ano ang dahilan nila PRRD at nila Attorney Vic at yung mga nakakita ng blanco na yon para sabihin nilang may blanco talaga? Anong dahilan nila para sabihin nagsisinungaling sila, ganun? Para saan? Para saan? 'Di ba? Ngayon nakikita natin yung ganyan. Alam natin, sinasabi ni Attorney Vic, naka-impeach yan. Pero sa panahon ngayon, sinasabi ko, hindi nila para yan, pansinin. Kasi hindi naman malaking threat yan kung sino man ang nai-involve dyan. Ang malaking threat talaga sa kanila, si VP Sara at ang mga Duterte. Yun ang malaking threat sa kanila. Kasi kung merong mga nangyayaring ganyan dito sa bansa natin ngayon, sinasabi ko nga, oras na maupo uli ang isang Duterte sa Malacanang at maging leader uli, mapuputol lahat ng mga biyayang yan. Diba? Mapuputol lahat yan. At maaari lahat ng mga nagiging sangkot dyan, sigurado magkakakaso yan. Kaya magbibilang ka ng mga tao, ng mga tao na yan kung ilan ang kakasuhan at makukulong dyan kung si VP Sara ang makakaupong presidente. Sumakit puso at dibdib ko. Tama na ang panggagago sa Pilipino. Tama, Gabriel. At ito ilinalabas natin dahil sabi ko nga, kaya maraming nakasubaybay sa ating mga pahina sa social media dahil nagbibigay tayo ng makabuluhan at tamang impormasyon. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usapin nitong linabas ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Thank you, Congressman Sid Ungab. Isa kang tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at may pagmamahal sa Pilipino, katulad rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sid Ungab kasi, i-lay down ko lang yung kanyang qualification. Tabang din ni Ungab, expert po ito sa pananalapi. Dahil nung kanyang buhay bilang pribado noon, banker po ito bankero po si Congressman Sid Ungab. Kaya at pala. nung kanyang stint sa Kongreso, siya po ay nag-chairman na ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay 2 beses nang naging chairman ng Committee on Appropriation. Alam na alam doon sa subtitle, Committee on Appropriation. Nakalagay kinorek lang natin. Niya to. Committee. At sa aking pakikipag-usap, pakikipagpulong kay Congressman Sid Ungab, kasama si Pangulong Duterte nung nakaraang gabi, sabi ko nga sa kanya, Kong Sid, baka naman tradisyon na sa Vice-Cam Committee na blanco-blanco. Sabi niya, hindi. This is the first time na blankong ganito ang ginawa ng Vice-Cam. At narinig din ni Pangulong Duterte yung aking tanong. Sabi ni Pangulong Duterte, Panyero, alam mo naman, pagdating sa pananalapi, kahit 1 sentimo dapat merong mananagot. At ito nga yung ating sinusulong pera ng tao yan maisog, yung transparency and accountability. Ang tanong, ang budget process po natin, ayon sa saligang batas, ang lahat ng appropriations bill ay dapat nagmumula sa House of Representatives. Sa mababang kapulungan, wala po tayong debate ron. Tapos po doon ay iaakit po yan sa Senado. Magde-deliberate din ang Kongreso, ang Senado, at magkakaroon po. Etong Vice-Cam, hindi po ito talaga
kasali sa budget process. Wala pong kapangyarihan ang Vice-Cam na baguhin yung binalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Subalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, makapangyarihan ng Vice-Cam. Hindi lamang nila binabago, yung gagamitin ko yung termino ng ating mga kaibigan diyan sa Makati Business Club. Hinayjack ng Vice-Cam yung budget recommendation ng Executive Department. Tama po yun. Subalit sa paglabas ng ebidensyang ito, hindi lamang po hinayjack ng Vice-Cam. Tayo po ay araw-araw biktima ng pandarambong ng mga tiwali sa gobyerno. Ika nga ni Gas Abelgas, ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Diba? Kaya nga tayo, kailangan talaga mayroong ebidensya. Sila nga bintang ng bintang sa mga Duterte, di ba? Pero yung mga ebidensya nila, wala silang maipakita. Eto, talaga, no? May mga ebidensya talaga. Harap-harapan na, pinapakita. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Pero hindi nila pinapansin. Blanco po, yung mga halaga, bilyon-bilyon po ito pag tinotal ninyo. Higit sa 500 billion grabe, pesos grabe gastos. Ang tanong, itong blankong ito, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. At meron silang dinabas na meron ng mga figure yung blanco. Kung tayo'y galit na dito sa tinatawag na third chamber, itong BICAM, yung Vice-Cam, meron tila lumalabas na fourth chamber. Meron pang pang-apat na layer dahil paano nagkaroon ng figure itong mga blanco? Paano umabot ng 6.32 trillion pesos ang 2025 budget? Saan hinugot ng Executive Department yung 6.32 trillion? Blanco nga eh. Blanco nga eh. Kay Joel BC, pwede po yan grounds for impeachment. Talagang pwede po ito. Vic, yung ginawa ni Bongbong Marcos is a culpable violation of the Constitution. Meaning, sinadya niya, alam niyang nababiolate niya at nalalabag niya ang saligang batas, pinirmahan pa rin niya. Ito yung mga dapat nating nagsasama-sama at sinasabing impeachment ang katapat nito. Bilyon-bilyong pisong halaga po ito. Kay Mixtures, Attorney Garapala na talaga dyan sa Congress. Hawak lahat ni Martin. Bakit ba takot sila sa kanya? Sapagkat lahat po sila, tila lahat sila dyan sa Kongreso with the exception of very rare gentlemen like Sid Ungab. Mukhang namantikaan na po sila. Blanco po ito. Tingnan ninyo maigi. Mga nagmamantika na yung mga bibig lagi, no? Sa panahon ngayon, no? Talagang ilang taon pang magmamantika yung mga bibig nila. Sa 2028, ang tanong dyan, patuloy pa rin kayang magmamantika ang mga bibig nila sa 2028 o hindi na? Tignan natin yan. Blanco. Tanungin nyo uli yung mga nagnais mag-rally. Eto na Marcos Jr. step down, kota ka na. Hindi lang kota, sobra-sobra na. Talagang dapat mag-step down kung may hiya pa at may pagmamahal pa sa Pilipino. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Agila ng Bayan at syempre natunghayan natin yung video na yon, no, na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Ayan talagang ang tapang ni Attorney Vic na nilantad niya yung ebidensya, pinakita niya talaga na may blanco, na may pangyayaring ganun. Kawawa si Juan. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.